Nako, mga kababayan, kakagulat mo ang balitang ito dahil unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan. Panoorin po muna natin itong mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte. Ako ang pinakamaayo, pero dili pod ako ang pinaka-bright. Pero walay makapildig yun. Sa kakusog sa ako ang kasing-kasing o sa ako ang dughan nga mosilbi sa ato ang nasod. So, ang sabi po ng ating Vice Presidente dito, mga kababayan, hindi naman siya ang pinakamagaling at matalino, pero walang makakatalo sa lakas ng kanyang puso sa pagtulong serbisyo sa mga tao. At ito, mga kababayan, balikan po natin itong balitang ito, mga kababayan, na talagang ikakagulat mo ito pag malalaman mo ang katotohanan. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So ito, hindi na natin patatagalin, mga kababayan, pakinggan po natin at naging pahayag po dito ni Attorney Mike Operario, mga kababayan. Kanina lang ginulat tayo ng isang balita na lumabas na ito daw si Undersecretary Adrian Bersamin ay nagbahagi ng text conversation between him and BBM to confirm na si BBM ay may partisipasyon dito sa bilyong-bilyong pisong pagnanakaw ng flood control project. Nako, mga kababayan, ito na. Ano ang implikasyon nito at bakit ito nangyayari sa kasalukuyan? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Naglabas ng statement ang yung ACT teacher representative, party list representative si Congressman Tino, na di umano ay ipinakita sa kanya ni Congressman Leviste yung palitan ng text messages between Undersecretary Adrian Bersamin at saka si Pangulong Marcos na kinukumpirma ang mga transaksyon ukol sa pagdi-deliver ng mga bilyon-bilyong pisong kickback. Ng bilyon-bilyon, no? Ito dapat yung mga unang iniimbestigahan, mga kababayan, no? Talagang napakalaking halaga nito Na nagmula sa mga flood control projects. Maraming mga katanungan dito at kagaya ng dati, ang lagi kong sinasabi, maganda pong pagmasdan niyo dito ay yung mga hindi nasasabi o hindi mga nababanggit sa mga news details. So, number one, ang tanong dyan ng iba, kung totoong hawak ni Congressman Leviste ang affidavit na ito ni Adrian Bersamin na nagsasabi na may partisipasyon nga si BBM, bakit hindi siya ang naglabas nito? Bakit sina Congressman Tino? Bakit yung iba pang mga congressman kagaya ni na Congressman Irice na nagsabi na nakita nga nila yung text messages? Well, I think I know already what Congressman Leviste is doing, pero hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo to because it might preempt yung kanyang strategy, yung ginagawa ni Congressman Leviste. But one thing I can assure you right now, this kid, si Congressman Leviste, is a very, very smart man. Matalino itong si Congressman Leviste and he knows exactly what he's doing. And right now, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo because it might preempt yung kanyang strategy, but I'm so glad that he's doing it right now and I understand perfectly why he is doing it the way that he is doing it. O bakit ganito ang ginagawa niya. Ang ikalawa na pag-usapan natin yan, siguro kung totoo man na ginawa ito ni Undersecretary Bersamin, bakit niya ginawa ito? Bakit siya magsusumbong kay Congressman Leviste? There are two things that are happening right now and this is exactly what I have been telling you na ang paggiba ng pader ng administrasyon na ito, yung mga alyansang binuo nila, ay hindi po magaganap overnight. Unti-unti po yung magka-crack. And the cracks are showing and then they are getting bigger. Bakit magsasalita si Bersamin kung siya man ay nagsalita? Una, ang unang dahilan niyan ay wala na siyang tiwala sa administrasyon ni Marcos na sila ay mapoproteksyonan. Sapagkat nakikita nila na patuloy ang kanyang paghina and it appears to them that his fall is inevitable. At pag bumagsak si Marcos, sila ang mga huling matuturo, ang unang mga matuturo rather, na may pananagutan. Kasi itong sinasabi ni Ping Lacson noon na si Bersamin daw, si Adrian Bersamin at saka si Executive Secretary former Justice Bersamin ang mga tumanggap ng kickback. Now it appears na pag bumagsak si Marcos at iyon ang huling statement na susundan yung statement ni Ping Lacson, sila ang mananagot dito. Nako, damay na po pala itong nasa Senado, mga kababayan, itong si Pinky. Ang pagsasalita ni Bersamin ay pagpapakita sa ating lahat ng katotohanan ng sinasabi ko na ito na yung paghina ng presidente. When he becomes a lame duck president, people will abandon him. Ngayon pa nga lang, naramdaman na natin, di ba? Kasi nag-negative 3 na naman siya sa survey. They are abandoning him already one by one. Ay isa-isa pong nagsisikalas ito kasi alam nila, malinaw na, hindi sila po proteksyonan
ni Marcos dahil doon sa ginawa nila Ping Lacson na sila na yung itinuturo. Ikalawang dahilan nito, he is probably afraid for his life. Na natatakot siya na baka may mangyari sa kanya, baka alakabral siya. No? And imbis na bigla na lamang siyang mawala, somebody should know about what he knows. So ibinahagi niya na ito. And so ang ginawa nitong si Bersamin is his assurance that he will probably stay alive or that he will be okay at magagamit siyang testigo in the future, which I think is also playing it smart. I think natuto na siya dito sa nangyari kay Yusek Cabral, and that's why ang ginamit niya na nilapitan niya ay somebody from the opposition and not from the administration itself. Well, whatever it may be, in the next few days, mas lalo pong lilinaw ito. Because if Adrian Bersamin has already spoken up, hindi malayo that former Executive Secretary, former Justice Bersamin, will also speak up. At pag nagsalita na yan, mas marami pang mga tao magsasalita. Ito yung sinasabi ko before, hindi naiintindihan nila Marcos yung ginagawa nila. Siguro dahil advice ito din ng kanyang mga political handlers, yung mga nag-acting na mga presidente diyan sa Malacanang na kasi malapit na eleksyon. Kaya marami nang lalabas na katotohanan po patungkol sa mga issue ng mga flood control. feeling mga genius na mga kriminal na ang ginagawa nila ay mga strategiya na pang mafia, patahimikin lang, i-silence lang, magturo lang. So what they're trying to do is to point to people. Tuturo na lang sila kung sino-sino without realizing that they are creating more and more enemies. Yung mga kaalyado nila, ginagawa nilang kaaway. Yung mga kaaway nila ay dati naman na talaga nilang kaaway at ilan lang dyan naman magiging mga kaibigan nila. But by destroying your own base, yung sarili mong base, at nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. And this is now Marcos administration paying the price for what they have done and what they have done against their enemies and against their own allies, yung mga sarili nilang mga kakampi. So, as I've been telling you, just keep on pressing, tulak lang tayo ng tulak, engage lang tayo ng engage, mag-participate tayo dito. Huwag po kayong bibitaw dito. Huwag po kayong maniniwala yung mga sinasabi ng iba na walang saysayang ating partisipasyon, even in social media. This is the new frontier of policy making. Dito po yung pinaglalabanan ngayon in the realms of the social media, in the internet. Ito na po ang medium of communication of the people. And therefore, our voices must be heard. At iparinig nyo ang tinig ninyo. Sinasabi ko nga sa inyo, 40 years is up. Malapit na po yung 40 taon ni Ferdinand Marcos. And I think history is about to be repeated today. So, continue to engage, continue to participate, and yet patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang tao kung walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Nako, eto mga kababayan, talagang malapit na po natin malalaman itong katotohanan po patungkol po dito sa korupsyon, malalang korupsyon po na nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung meron kang opinion, komento mo lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.